That picture says all. Good afternoon po. Buhay Kristiyano ba ay masaya o malungkot? Sagot. Well, dahil na kay Jesus tayo, ang buhay Kristiyano po ay isang fulfilled na buhay. Tandaan niyo po yan. Fulfilled. It doesn't follow na every step of the way dito sa lupa, okay ka, di ba? Pero, kung nakafocus ka sa Panginoong Hesukristo, hindi mo mapapansin lahat ng yan Kasi masaya ka pa rin. Fulfilled ka, kaya masaya ka. Kaya ang sagot doon sa tanong ko kanina, masaya talaga. Nagtataka nga yung iba kung bakit ang mga Kristiyano sa kabila ng mga seemingly lang mga pangit sa buhay nila, nakangiti pa rin, masaya pa rin. Namatayan na parang kalmado lang. Kasi may blessed hope tayo. Doon sa bagay na yan, we have a blessed hope. Alam niyo ba yung blessed hope? Yun po yung rapture. Wherein magkikita-kita po tayong lahat after. Okay, so halimbawa namatay ang nanay mo, tatay mo. So hindi po yung goodbye. It's only a matter of missing them while you are still here on your journey. Ayun lang yon. But it doesn't follow na goodbye. There's no goodbye in Christianity because pag nag-rapture na, meron tayong great reunion. Siyempre, makikita natin ang mukha ng Panginoong Jesus. Yun na po ang pinaka-focus natin Actually, pagka nag-rapture na, ang pinaka-focus mo na, hindi na rin yung nanay mong namatay, hindi na rin yung anak mong namatay. Ang pinaka-aabangan mo na si Jesus Kasi iba na yung puso mo. Di ba? Sa langit po kasi hindi mo na siya nanay, hindi mo na siya asawa, hindi mo na siya, yes. Pero may memories ka na sila minsan yung naging ganun mo, Pero sa langit, I believe sa akin po, focus na tayo lahat kay Jesus. Oo, yun po ang Maganda po, maganda. So, ito kayong mga bagay na tanong po sa akin kasi maraming nabaha, maraming matatakot ngayon dun sa bantaraw ng Dabiguan. Itong payo ko lang po, live by the day. And upon living it, focus on the Lord Jesus Christ. Yan po ang pinakasikreto. Inisip-isip ko rin po kasi talagang kung pakalalamunin mo ng takot ang utak mo, matatakot ka nga talaga. Kasi pangungunahan ka tignan mo, minsan nagbababala po sila, may 8 point something pala yung lindol na hinihintay, hindi lang po 7.2. So talagang mag-create nga po ito ng kaba. Pero hindi naman pwede na hindi ko i-repost ang mga yon kasi talagang warning po sa tao yon. Lalo na po dito sa atin pong Metro Manila, yung time fault line. So I really need to repost it also para iparating. Hindi tayo nananakot. Hindi tayo nananakot. Okay? Mas makasarili ka pag hindi mo isinere yun. Dahil pag may nangyari nga at hindi sila handa, paano? Diba? So, yung kalamidad, siyempre, ang unang iniisip ng ibang tao dyan, paano yung bahay nila? Kung nangyari yun, di ba? Meron mga bagay Yes, at ang maganda nga po nito kanina, napanood ko si China Phillips Baldwin, no? Isa po siya sa talagang mahusay mag-share ng Word of God, Word of the Lord Jesus Christ, May hinaharap siyang kaso ngayon, hindi po kaso sa buhay, siyempre, case sa buhay, case sa life, hindi case sa hukuman. Kaso, pareho tayo may kaso sa buhay, di ba? Meron tayong case na ganito sa buhay. Meron po siyang hinaharap ngayon sa buhay niya na yung bahay daw nila, ibebenta na naman. So, palipat-lipat kasi sila ng bahay. Sabi niya, akala ko itong bahay na ito na yung, this is it, Lord, kanya. Pero hindi, sabi niya, there is something much more in store, si Lord. Pero ang pinaka maganda sa sinabi niya, hindi naman itong lupa ang ating tirahan. So, doon pa lang po makikita mo na malawak ang kanyang paningin sa Christianity. Because there is no Christianity without Jesus. Diba? So, yan. Mapalad tayo, mga Kristiyano tayo. Ang nakakatakot yung hindi Kristiyano. Ang nakakalungkot yung mga hindi mananampalataya. Once dumating sa kanila ang mga ganyan, hindi kaaya-aya mga pangyayari, hindi kaaya mga bagay, nagwawala ang mga yan to the utmost, to the point na talaga minsan nagpapakamatay pa. Okay? Meron pong malapit na tao sa amin
Nagpakamatay po siya dahil iniwan siya ng lover niya. Lover. So, iniwan siya ng kinakasama niya. Nagpakamatay. So sad. Parang nakita ko doon na yung lover niya, yun na ang ginawa niyang buhay niya. Okay. Nakakatakot itong taong ito yung nagpakamatay kasi minsan nung buhay pa siya, alam niya nagba-Bible study kami, pero sabi niya, naniniwala daw siya doon kay Dan Brown, doon sa book ni Dan Brown na Da Vinci Code. Hindi ako kumikibo sa'yo. Bahala ka sa buhay mo, sa isip ko. Diba? Kasi masyado siyang independent, madalas dito sa BGC, gimmick sa BGC, di ba? Yun. Ewan ko, anong nangyari sa kanya, bakit niya naisipan niya iniwan na pala siya ng lover niya. Yan ang sinasabi ko. If Jesus is not the center of your life, well, guess what? Prone ka din sa ganon. Oo, prone ka din kasi ang tinitignan mo lang at tinititigan mo lang kung ano yung nandito sa lupa. Tandaan po sana natin, temporary itong lupa. Ito po hindi natin totoong tahanan. Saan ba tayo naka-reside? Taga saan ba ako? Taga Sampaloc, Manila ako. Pinanganak ako dito sa Moraita. Sa FEU Hospital, yung lumang hospital na FEU. Bakit taga dito ba ako forever? Hindi. Dahil ako taga-langit ako. Yun ang ko. Yun ang aking identity. Alam ko. Yung totoong tahanan ko. Habang nasa mundo ko, well, Sampaloc, Manila. Espanya, Sampaloc, Manila. Diba? Habang buhay, habang nandito tayo. Minsan nakakapunta rin ako sa iba't ibang bansa. Sa biyaya na rin ng Panginoon, hindi ko pinagmamalaki yung minsan nakakapasyal sa mga province namin, sa Bulacan, di ba? Sometimes lang. Minsan punta kami doon sa mga kamag-anak namin sa Pampanga. Ayun. Pero yung mga yan, hindi yan ang ating totoong, anong tawag dito kasi? Hindi ito ang totoo nating tahanan Temporary lang tayo din. Kenny, di ba? Hindi. Yun ang tingnan po nating mabuti. Kaya, yung mga nag-iisip na baka may magkaroon ng big one, actually, natatakot na yung iba. Lalo na yung mga nasa Marikina. Di ba, Marikina, fault line nga ang tawag. Sabi ko, bakit naman? Di ba? You have Jesus. Mga born again din sila. Amen, amen. Biglang lumalakas ang loob. I-remind mo lang kung sino sila kay Jesus Christ. Pero pag nakalimutan, ito makinig ko kayo mabuti. Pag nakalimutan mo kung sino kay Jesus, yari ka. Nakaka-bless si China Phillips. You really have to watch her vlog. Yung California Preaching by China Phillips Baldwin. I highly recommend that channel. Talagang totoo lahat yung mga vlogs niya roon. Pinapakita niyo rin, minsan masaya sila, may reunion sila. Maya-maya, after ilang days, bagsak na naman siya. Ganun. Yung totoong buhay lang. Di ba? Yung pinapakita niya yung totoong buhay ng Kristiyano. Ganon. Pero despite, kanya, I'm still happy. I have Jesus Christ. Yun po yung nakikita mong doon. Aral o lesson. Saan ka pa? Kaya sabi ko, di ba? Habang tumatagal talaga, mas makikilala mo si Jesus. Di ba? Dahil yung kabutihan niya, ayan ang magpapakilala lalo sa iyo, sa Kanya. Yan, niya, sarili niya sa iyo. Hey, my child, I love you with an everlasting love. Kaya yung picture na yan, maganda, it says all. I started this vlog saying that dahil, di ba, bumaha dito sa amin. Nandyan si Jesus. Ayos naman kami. Sanay na naman kayo, bumabaha talaga dito Sobrang nga lang ngayon kasi dito sa may bandang UST, malapit na sa amin yan sobrang taas. Sobrang taas ng tubig. First time nangyari yan. So, I really don't know why sa mga pangyayari ngayon sa mundo. Hindi lang naman dito sa amin sa iba't ibang parte rin ng Metro Manila. Ba't di nyo tignan, di ba, baha din? Kaya lang talagang kilala kami dyan. Pag baha, Espanya talaga. Sampaloc. Espanya Boulevard din. Pag nawala ang baha dito,
magtataka na ako. Baka nag-rapture. Baka nag-rapture na. Sanay na ako. Sanay na kami dyan. No? Hindi kami nararatel. No, kasalukuyan nga bumabaha noon eh. Nanonood ako nung kay Pastor Ed Lapis. Inaaral ko siya. Uy! Sandali lang ha. Talaga palang wala na siya sa DCAA. Si Pastor Ed Lapis. Very confidential daw po yung dahilan. Hindi ko po alam kung yung dahilan ay yung video niyang controversial o yung I don't know. So hindi pa naman naglabas ng statement si Pastor Ed regarding that. Pag-pray na rin po natin. Pero alam po ba ninyo, dahil pag nasa grace ka, talagang marami kang taga-usig. Karamihan po dyan, sa mga nandyan, under the law. Wala na po akong sinabi, no? Yun ang sinabi ko. Ayoko na mag-perder. Observation ko lang. Dati, nakatutok din ako dyan noon. Pero nung nakilig na ako kila, Brené Rowland, Buzz Rajkin, China Phillips, Joel Austin, paborito ko yan, tsaka si Joyce Meyer. Uy, magaling si ha? I-share ko dito yung video ni John Crouch. Kung pwedeng i-share. Hindi ko lang alam pwede nga ba. Pwede ko i-share para dito. Mamaya i-share ko pagkatapos ito. Panoorin niyo yung No More Tears niya, maiiyak kayo. Kasi si Jesus talaga. Sabi niya, Lord, ni John Crouch, thank you for healing me for stage 3 cancer. Sabi ni Jesus, no, my child. Sabi ni Jesus, thank you for accepting my gift. First, salvation, and the other, healing, etc., etc. Lahat ng mga, si Jesus pa magpapasalamat kapag tinanggap natin yung kanyang gift. Ganda. So, yan, nalakas tayo sa mga ganyan. Makikita mo kung paano niya sinusuportahan. Si Jesus kung paano sinusuportahan ni Jesus sa mga Kristiyano sa kanilang hindi kaaya-ayang kalagayan. Yun nakita ko dito. So, yun ang pong gusto kong i-share ngayon. Huwag po tayo matakot dahil I will never leave you, forsake you. Yan ang sabi ni Lord Jesus sa atin. Okay, yun naman po muna. Okay, bye-bye.